Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. Breaking news, gera ng Israel at Hamas nasa ika-11 araw na kaya walang ceasefire. Ganti ng Israel sa Hamas. Base sa balitang kumakalat, mahigit 500 tao ang pumanaw nang biglang bagsakan ng missile ang ospital sa Gaza, kung saan halo-halong aplikante at sibilyan ang talagang napuruhan dahil sa airstrike. Ayon sa ministro ng Palestinian, matatawag di umanong genocide ang pag-ataking ito ng Israel sa Gaza dahil ultimo mga ospital ay tinatarget di umano ng airstrike. Buwelta ng Israelian Defense Forces, hindi umano sila ang tumira ng missile sa ospital ng Gaza Strip, kundi ang palpak na rocket missile na pinakawalan ng Palestinian pero bumagsak sa ospital ng Gaza. Paniwala ng Israel, planado lahat di umano ito ng Palestinian ang pasabugin ng ospital para matuloy ang ceasefire at matigil ang airstrike. Pero ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang ceasefire sa Israel dahil unang-una silang unang inatake ng Hamas, kaya walang ceasefire. Kahit nagsabit na sila ng puting bandila, katunayang susuko na ang Hamas. Personal namang binisita si Prime Minister Benjamin Netanyahu ni President Joe Biden sa Israel para ipakitang nasa likod nila ang Amerika, kaya sasamahang tapusin ang Hamas sa Israel. Mahigit 500 katao ang nasawi sa inilunsad na airstrike sa isang ospital dyan po sa lungsod po ng Gaza. Ayon sa Gaza Ministry of Health, kabilang sa mga nasawi ang mga pasyente at mga sibilyan, kabilang po mga babae at bata na pansamantalang tumutuloy sa Al-Ali Al-Arabi Hospital. Tinawag ito ng punong ministro ng Palestina isang karumal-dumal na krimen at genocide. Din kinundina ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan ng airstrike sa ospital sa Gaza City. Itinanggi naman ng militar ng Israel na sila ang responsable sa pag-atake sa ospital at tinamaan umano ito ng palpak na rocket launch ng Palestinian Islamic Jihad Military Group. Samantala, sa gitna ng panawagan para sa humanitarian ceasefire, walang balak ang Israel na itigil ang pag-atake po nila sa mga kuta po ng Hamas. Anila ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin na idepensa ang kanilang sarili matapos ang pagmasaker ng Hamas sa kanilang mga mamamayan. I cannot imagine truly any country in the world that would experience a massacre like this and then would not feel compelled to go after the people who did this and make sure that it doesn't happen again. Dinig po ni Major Levi Weiss, nagkapagsalita ng Israel Defense Forces. Personal namang nasaksihan ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang palitan po ng pag-atake ng Israel at Hamas. Nabulabog kasi ng sirena ang pulong ni Blinken at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Tel Aviv. 5 minuto silang nagkubli sa bunker dahil sa posibilidad ng rocket attack sa lugar. Kalaunan, lumipat sila sa Defense Ministry Command Center para ituloy ang pulong. Doon napagkasunduan nilang tulungan yung mga sibilyan na naipit naman sa Gaza Strip. Kasabay nito, binigyan din ni Blinken ang buong suporta ng Amerika sa Israel. You know our deep commitment to Israel's right, indeed its obligation, to defend itself and to defend its people. And in that, you have and will always have the support of the United States. Dinig po yan ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Nang bumisita si U.S. President Joe Biden sa Israel ngayong araw. Sa harap ito ng inaasahang paglulunsad ng ground assault ng Israel sa Gaza Strip. Ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken, makipagpulong si Biden kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa naturang pulong, bibigyang diin ni Biden na mayroong karapatan ang Israel na ipagtanggol ang kanilang pamamayan laban sa Hamas at iba pang teroristang grupo upang mapigilan ang iba pang pag-atake sa hinaharap. Pinapayuhan po ng Embahada po ng Pilipinas sa mga Pilipino sa katimugang bahagi ng Lebanon na lumikas na po sa mas ligtas na lugar. Sa gitna po yan ang tensyon sa pagitan po ng Israel Defense Forces at militanting grupong Hezbollah ng Lebanon. Ito po ang pinakahuling balita. Napatay po sa airstrike ng Israel sa Gaza ang senior leader at isa sa mga pangunahing hostage negotiator ng grupong Hamas na si Osama Masini. Parang Osama Bin Laden, no? Osama Masini. Nasa 200 bihag ang hawak nila ngayon.
sa airstrike. Ito malungkot dito sa isang ospital sa Gaza. Nasa 500 Palestinian umano ang nasawi. Itinanggi naman ng militar ng Israel na sila ang responsable sa pag-atake sa ospital at tinamaan naman ito ng palpak na rocket launch ng Palestinian Islamic Jihad Military. Ayun. Oh. Ito naman sa mga Pilipino po, mga kapuso, maaari daw buksan ang border anumang oras sa limitadong panahon, sabi ni Undersecretary Eduardo De Vega. At umarkila na, binabalita po namin sa inyo itong nangyayari para sa mga kababayan natin doon. Umarkila na po ay bahada ng Pilipinas sa Egypt ng mga bus para sunduin ang mga Pilipino sa border na dadalhin sa hotel sa Cairo bago po ilipad pa uwi ng Pilipinas. May mga Pilipino na po na nakawi dito, no ha? Pero hindi galing yun sa Gaza. Ito galing sa isang ibang panig po ng Israel. Balik Pilipinas na po mahigit sa 100 Filipino Agro Studies graduate mula sa Israel habang 17 OFW ang inaasang makauwi na po sa Pilipinas ngayong araw na ito. Dapat maging handa ang mga lumikas na Pilipino sa Gaza Strip at naghihintay sa Rafah border crossing dyan po sa Egypt. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, anumang oras abay posibleng buksan na yung border kung saan daang-daang foreign passport holders ang nag-aabang. It could be any day now na magbubukas. So, kailangan na handa yung ating mga kababayan. Sa ngayon, hindi pa nagkakasundo ang Israel at Egypt sa pagbubukas po ng border na maaari umanong mangyari sa susunod na 24 oras o kaya 48 oras. Kasi baka may lumusot na terrorists o puntang Egypt or ito naman may papasok na humanitarian aid na hindi naman pala humanitarian aid kundi ammunitions. Kabilang sa natrap sa Gaza Strip ang Pinay na ibinalita ng GMA Integrated News na napilitang kumain ng panis na tinapay dahil sa kulang na supply po doon. Nang kinamusta ito ng Embahada ng Pilipinas, sinabi ng Pilipina na nakabili na siya ng pagkain. Kasama po ang 15 iba pang Pinoy kabilang ang 6 na bata. Pero limitado pa rin naman ang supply ng tubig at kuryente. Dahil lamang sa ulan kaya sila nakapag-imbak po ng tubig. Oras na buksan ang Gaza-Egypt border, saka lamang maaaring tumawid pa Egypt ang mahigit sa 100 Pinoy mula sa Gaza Strip, kabilang po ang mahigit sa 50 menor de edad. Sa ngayon ay umarkila na ng bus ang embahada po ng Pilipinas sa Egypt. Susunduin ito ang mga Pinoy sa border at dadalhin sa hotel dyan naman sa Cairo. Iwalay pa ang kalbaryo ng mga Pilipino na nasa Israel ha. Ang caregiver na si Abigail nag-resign na po sa trabaho. Lumikas po sa evacuation center pero hindi pa umano sasama sa repatriation dahil hinihintay pa niya ang kanyang separation pay. Resign na po ako sa work ko kasi hindi ko na po kaya doon. Natotrauma na po ako yung gabi-gabi ako nakakatulog. O hindi mo alam pare, baka natulog ka, hindi ka na magising, baka binomba ka na, di ba? Mahirap talaga. Kakabombahan tinig po ng nag-resign na OFW sa Israel na si Abigail Villanueva. Bansa na ang mahigit sa 100 Pilipinong Agro Studies graduate mula sa Israel. Emosyonal silang sinalubong ng mga kaanak. Kwento ng isa sa kanila, nakarating umano ang grupong Hamas sa kanilang tinitirhang syudad na malapit lamang sa Gaza Strip na sentro ngayon ng giyera. Trauma umano ang hatid ng mga narinig at nakitang pagpatay ng grupong Hamas sa mga sibilyan sa lugar. Samantala, ngayong araw na ito ay inaasahang makauwi na ng Pilipinas ang 17 OFW na mula naman sa Israel. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.